Oh, magandang umaga naman sa lahat ng ating mga kagwardya. Back to office na naman si Manong Guard Ogi. So ngayon, kaya ako nakasuot ng ganito ngayon, syempre, kasi ang ating tatalakayin ngayon is special. Medyo, ang tawag doon, medyo in relation sa request ng ating mga subscriber, yung tinatawag na customer service. Customer service po ang ating tatalakayin. So mamaya po, maraming mga customer service na mga topics, pero nung nag-research ako, kasi sa Marines dati nag-aral din ako ng public affairs, so in connection na pag-aralan namin yung mga public relations, customer service. So may nakita ako sa YouTube at sa Facebook, so parang magandang ito yung aking i-discuss niyo, yung 10 commandments of customer service. Nabasa ko, maganda. Kumbaga siya, universal siya, ina-apply pala sa iba't ibang mga bansa ito, ina-apply siya. So mamaya umpisahan natin, pero shout out muna dun sa mga subscriber ko, lalong lalo na ang excuse me po, yung lalong lalo na yung ating mga ninong ko sa Bakakay Albay, si Dinky Romano. Shout out din sa Trafalgar House ng Barangay Buo, Tanawan, Batangas, lalot na yung kay Ana Hernandez Suelto. Shout out din sa mga kay King Kong ng Bakakay Albay. Shout out din sa Alan ng Pansol. Sa lahat po ng mga sandali lang, may listahan ako ng babatiin ko sa shout out. Mas maganda itong walang script, tuloy-tuloy. Wait lang. A few moments later. Ito na yung sinasabi ko, nagpapa-shout out sa akin. Shout out sa kay Chester Floyd Equipado. Shout out din sa mga Kabro TV, shout out. Shout out din sa Lion Tigre pa, Lion Tigre. Shout out din kay Funny Video, shout out. Shout out din kay Aunt SR from Aklan. Aklan, may relatives ako diyan sa Aklan, sa Kalibo. Saka kay Sarge TV, shout out sa Sarge TV. So mamaya ang tatalakayan ay 10 Commandments of Customer Service. O yan, ito na. Yung kagaya ng sinabi ko, ang topic natin ngayon yung 10 Commandments of Customer Service. Marami kasi akong nabasa na siyempre nasa PLTC, sa free licensing, naroon yung mga customer service. Kailangan natin sa mga gwardiya natin yan, yung mga yung customer service. So nabasa ko ang pwede kong ibahagi sa ating mga kagwardya. Kung may makabasa man ito, may malay mo i-correct ko. Ito po ay galing din sa online, itong topic natin ito. Nabasa ko ito. So nung nabasa ko, ang konteksto niya is tama talaga na dapat nating ginagawang nating mga gwardiya. Tama siya. Walang masama, walang mali, walang na sa mga ganitong topic. Basta depende sa approach natin. Kasi meron diyang mga topic tungkol sa customer service, public relation, ay lahat po yan tama as long as nakapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa ating kapwa, lalong-lalo na tayong mga gwardiya na nagjo-duty sa ating mga pasilidad, ay wala naman pong masama yan. Pero bibigyan ko lang kayo ng kaunting recap, kaunting trivia kung tama ako ha. Ang alam ko, pag makakapagbigay ka ng isang magandang customer service, magsisimula yan sa isang napakagandang public relation. Yung karakter mo sa publiko, yung kung ano ka sa lipunan, kung ano ka sa pamayanan, kung yan po ay magre-reflect sa customer service. O, di ba? Nagbibigay ka ng serbisyo sa mga natin, mga customer natin, lalong-lalo na ikaw ay gwardiya, kung ano talaga ang ugali mo sa pamayanan, sa ating lipunan, madadala mo yan sa pagbibigay mo ng customer service. Kasi ang tao hindi pare-pareho. Ang tao may problema habang nag-duty. Ang tao ay mainit ang ulo, di ba? Kaya ganun. So, itong topic natin ay 10 Commandments of Customer Service. Yung una. Yeah. Ano ba yung una? Ito. Is speak to people. Yan, sa unang 10 commandments ng customer service, ito, speak to people, ha? Walang mawawala kung makikipag-usap ka kasi lalong-lalo na tayong mga gwardiya.
Talagang makikipag-usap talaga tayo. Ma'am, saan po kayo pupunta? Sir, saan po kayo pupunta? Yun talaga ang ibig sabihin ng speak to people. Halimbawa, bumati ka ng isang magandang araw sa kanya, talagang normal talaga natin, speak to people talaga. Ibig sabihin, yung marunong tayo makikipag-usap, mayroon na pala tayong problema, hindi tayo nakikipag-usap sa ating SO, gusto mo na palang mag-leave, gusto mo na palang mag-passes, nahihiya ka magsabi. Kaya kailangan marunong tayo nito. Speak to people. Yan, yan. At ang pangalawang sa 10 Commandments ng customer service ay ang yan. Smile at people, di ba? May nagsasabi nga 65% ng ating muscles from lalo na yung 65% of muscle from yung pagsimangot ba sa mukha yan yan nakasimangot 65% yan ang 15% yan lang yung nag-i-smile. So balik na rin kaya natin lalo na tayong mga gwardiya nagjo-duty tayo, dapat ang ginagawa natin 65% yung pagngiti, ganun. Ma'am, good morning. Yan, ganun. Sir, good morning. Magandang umaga, ma'am. Huwag naman yung parang nakangiti ka na. Parang ngiting aso. Huwag naman ganun Yan, ganun Kaya kung di ba kahit sa Facebook na yung ganun, parang may smiley nakagano. Yan, smiley. Ma'am, good morning, ganun. Kaya kailangan maging smiley tayo sa trabaho. Minsan talaga may problema. Kaya lang sa tawag ng trabaho natin, kailangan maging smiley tayo. Ganon Ito pangalawa yan, pangalawa. Ang pangatlo sa ating customer service, sa part ng 10 Commandments ng customer service, ay yan. Call people by name. Kung tawagin mo ang ating kapwa sa kanyang pangalan o kanya sa ating mga katrabaho. Mahirap naman, example kasi yan yung mga halimbawa, magkakasama tayong mga gwardiya, biglang, hoy, halika nga dito. Huwag naman yung ganon. Kung kaya nating, lalo mga ka-SO lalong-lalo na kung ang tinatawag natin ay yung mga kasama nating mga magigiting na gwardiya. Halimbawa, ang pangalan ng guard ay si Anthony. Halimbawa, Anthony lang kunyari. Pwede naman natin tawagin siya na, huwag naman, hoy, halika nga rito. Huwag yung ganon. Tawagin natin na, Anthony, please, may i-discuss lang tayo. O kaya, Rudy, halika kayo. O kaya, Michael, halika. Guard Michael, o kaya ganon. O kaya, Lady Guard Diana. O kaya, Lady Guard Diane. Kasi, pagka tinawag kasi tayo yan, sa pangalan natin, ay parang musika sa pandinig natin yan. Parang musika sa pandinig ng ating mga nasasakupan. Nagbibigay din ng respeto yun sa pagtawag na sa sarili niyang pangalan. Alright, at ang pang number 4. Ang ganda ng aking, hindi na ito, hindi ko na ginagawang script to na gusto ko kasi sa vlog ko, yung mga topic ko, yung parang nakikipag-usap lang ako. Yung hindi masyado siyang literal na nasa libro. Yung kung ano talaga yung pang-intindi ko. Ngayon, kung ano po naman ang pang-intindi, pwede nyo naman ako i-correct na sa aking vlog. Sir Manong Guard Ogie, ito ata yung tama. Pag-usapan natin yan. Ayan, ang pang number 4. Be friendly and helpful. Yan, di ba? Yung pagiging pakikipagkaibigan natin at yung pagiging matulungin. Yung ganon, wag naman yung kaibiganin natin si SO dahil uutangan natin, kakaibiganin natin si security manager dahil uutangan natin. Hindi naman yung ganon. Yung tama lang sa nature ng trabaho, di ba? Halimbawa, sige, kung gusto niyo mga utang dito na lang, PCPAG, kung miyembro ka ng PCPAG, kagaya ko, nagpamiyembro na ako ng PCPAG, di ba? Meron na akong passbook. Kasi ito kasi PCPAG Kooperatiba ito, nagbibigay ng tamang tulong sa mga gwardiya sa nasasakupan namin. Na sana lahat ng agency sa buong Pilipinas maging miyembro ito, pero pag-uusapan pa yan balang araw. May ipapakita ako sa inyo kung bakit.
A few moments later. Oh, di ba? Oh, yan. May ID po ako ng PC Pag. Oh, di ba? Yan yung ID, katunayan na miyembro ka ng kooperatiba. Nakapassbook po yan. Meron kami mga passbook. Dito nakalagay yung aming mga hulog, mga contribution, mga savings. Narito dito, yan. Naka-indicate yan. Kaya, may integridad po yung aming PC Pag. Mayroon kaming sa share at savings, dalawa po ang passbook namin. May mga certificate pa yan, ha? Ngayon, balik tayo sa 10 commandments ng customer service. Yung panglima. Ayan. Yan. Be cordial. Yan be cordial. Ang be cordial, yung pagiging sincero mo, pagiging taos-puso mo sa iyong mga ginagawa. Halimbawa, taos-puso kang nakikipag-usap tungkol sa trabaho, in relation sa trabaho nating mga guard. Yung halimbawa nasa trabaho na tayo, be cordial. Halimbawa na yung kasama mo na alam mo naman na incoming na siya, parang sasabihin mo na yung niloloko mo ba, Johnny, incoming ka. Mamayang alas 8. Wag mo, parang kahit pabiro yun, medyo pag sa larangan ng duty, wag mo naman, alam niyo kunyari, ang palitan niyo alas 6, ba't sasabihin mo alas 8? Ibig sabihin, pagiging sincero, pagiging cordial, taos-puso ang pakikipag-usap mo sa mga kasama natin. Ang ibig sabihin ng be cordial, sincero, taos-puso, wag mong bibiruin ang ating mga kasama or lukuhin man lang in the nature of ating duty, lalo't na kunyari, mga incoming, may mga nire-relay yung ating mga security officers, may nire-relay yung ating mga security managers, ganon. So, ibig sabihin, number 6, pang-6. Sinsya na kayo, ha? Wala akong masyadong sinulat ko lang. Kasi nakita ko kasi parang, gusto ko kasi yung parang nag-uusap na lang tayo. Yan. Ano ba ito? Be genuinely interested in people. Be genuine. Parang genuine ba? Be genuinely interested in people. Paminsan-minsan na, pasensya na kayo sa Visayan accent ko talaga. Bisaya na talaga. Sa mga nagko-comment na malaki ang ilong ko, ganun na talaga ang ilong ko. Pasensya na kayo. Pinanganak akong Pilipino, saka parang mulato, parang nagsuot lang ako ng oris, baka lalong pumuti. Pero okay lang. Ha? Be genuinely interested in people. So, ibig sabihin, parang magugustuhan mo ang iyong makakasalamuha kung susubukan mo lang. Or magagawa mo ito basta sa ngalan ng trabaho. Mahirap naman na hindi ka maging interesado sa iyong mga kasama. Kung gustuhin mo, pwede ka makisalamuha. Ang ibig sabihin yan, yung pang-6 natin na 10 commandments ng customer service. Kasi tayo, sa larangan, sa pamumuhay ng tao, lalo tayong mga gwardiya, marami talaga tayong makakasalimuha. Yung kliyente natin, lalo na yung mga sa mga mall ka naka-assign, yan, ay kung hindi ka interesado makisalamuha, hindi para tayong namumuhay mag-isa. So, pag namumuhay kang mag-isa, para bang there's something wrong sa sarili mo. Kaya, alam ko magugustuhan mo sila, makisalamuha ka, basta may in a friendly way, okay yon. So, yan yon, ha? Okay. Panagpulot ko ng aking sinulat ko lang kasi parang sumagi kasi sa isip ko. Itong topic na ito, ni-request kasi ito sa isa sa mga subscriber. So nakita ko kung ililecture ko yung ang haba sa customer service, parang sa haba nun, baka hindi niyo ako maintindihan. So ganito na lang yung parang style ng kikipag-usap ko. Pero sa 10 commandments ng customer service, narito na yon kung ano talaga ang ibig sabihin ng customer service. So, ito po ay hinango ko lang parang nakita ko ito sa online, sa Facebook, sa YouTube, sa Chrome, parang
angkop ito. So hindi ko, ibig sabihin, itong nililecture ko to, ay hindi ko sariling gawa ito ha. Sa gumawa ito, I bring discredit sa gumawa nito. Kung sino man kasi nabasa ko lang online. Kumbaga open source siya, open source. Anybody can interpret this 10 commandments of customer service. Lahat pwede. Oh, ang pang pito ay Be generous with praise. Be generous with praise. Ang ibig sabihin nito, parang wag tayo mapanghusga sa ating kasama, sa ating kapwa. Itong be generous with praise, kumbaga, wag nating husgahan ang isang tao, wag nating, ang tawag din, libakin ba? Yung bang, ang ibig sabihin nito, parang pinupuri mo siya in public ba? Alam mo si SO, ang sipag-sipag niyan. Ang napakagaling ng ating SO. Lalo-lalo tayong gwardiya. Pero pag talikod naman ni SO, pag napalit, nag-outgoing na siya, yung si SO, wala sa ayos yun. Hindi marunong makipag-usap sa atin yun. Hindi tayo naintindihan. Yun ang ibig kong sabihin. Kung mga be generous with praise tayo, you know? Kung baga, iwasan natin ng magsiraan ba? Halimbawa, kasama nating gwardiya, ano ba yan? Alam mo, ang sarap-sarap niya magluto ng ulam, yung kasama natin. Ngayon. Pero pag talikod naman, pag nakauwi naman yung kasama natin, sasabihin mo naman na, ano ba yan? Yung palang ulam niya, ninanakaw lang. Parang ganon. Ibig sabihin, sa 10 commandments ng customer service, tinuturuan tayo dito kung paano ba talaga ang tama nating mga posture, tamang asal natin sa ating mga duty. So, ang ibig sabihin nito, huwag ka masyadong mapanlibak sa kasama. Ganon ang ibig sabihin nito. Ha? Pasensya na. Ito, sariling interpretation ko to. Pagka, pwede nyo namang i-research ko. Baka mali ako. Pero sa tingin ko, ito yung angkop. Parang pinupuri mo siya. Pagtalikod naman, nililibak mo. Ha? Yan yung pangpito. Pangpito. Yan. At ang pangwalo naman. Yan. Be considerate with the feelings of others. Yan. English ka to parang kumbaga sa parang igalang mo rin kung ano man ang nararamdaman ng iba. Ibig sabihin may mga kasama tayo. Ito example ko ito yung mga kasama natin. Halimbawa sa ating mga kasamang gwardiya. Kasi hindi lahat tayo Kristiyano, hindi tayo lahat Bisaya, hindi lahat tayo Muslim, hindi lahat tayo Ilocano, Ilonggo, Bicolano. Tayo sa Pilipinas, sari-sari tayong pero pare tayong Pilipino, pero sari-sari tayo ng tribe na tinatawag. Ang ibig sabihin nito, yung para bang igalang natin ang kultura ng bawat isa. Halimbawa, mapabakla ka man na kasama nating gwardiya, mapatumboy ka man sa ating gwardiya, mapamuslim ka man na kasamang gwardiya, mapakristyano, pero lahat tayo yan, mga gwardiya. Lahat tayo nagduduty sa isang pasilidad. Lahat tayo ay nagsiservisyo sa isang agency at sa ating clients. Kumbaga, halimbawa, may kasama tayong alam mo naman brother Muslim natin na taga Mindanao, bigla mong aalukin ng ulam na baboy. Siyempre nakakahiya naman 'yon. Pwede natin siguro na kaibigan, mayroon akong ulam dito, gulay. Ang halo manok. Ayan, ganun 'yun. Huwag nating pulaan ng bawat isa, ha? Halimbawa, si kasama nating gwardiya alam mo pag mga Ilocano mahilig sa bagoong 'yan. Huwag naman kantyawan, ano ba yan? Ilocano ka talaga. Puro lang bagoong ang ulam mo. Hindi naman. Kasi matagal kasi kung paikot-ikot sa buong Pilipinas, ang bagoong talaga ay isa sa pinaka number 1 nilang ang sarap nga yan pag inihalo nila sa mga pinakbet, sa mga gulay. Yan ang gusto-gustong timpla ko. Ang timpla ng mga Ilocano, yan ang mga gusto ko. Yung gulay na parang hinahaluan nila ng kaunting bagoong. Ganun yun, ha? Igalang ang kultura ng bawat isa. Yan ang ibig sabihin ng be considerate with the feelings of others. Yan. Ha? Ayos ba? Smile lang tayo kasi kailangan ng mga topic natin, huwag masyadong seryoso. Ha? Ngayon, ang pang 9
sa customer service na tinatalakay ko ngayon ay ito. Yan. Be thoughtful within the opinions of others. Yan. Ang ibig kong sabihin dito, kung igalang pa rin natin, pasalamatan natin ang within the opinions of others, yung bang para bang, halimbawa sa isang duty, ang ibig kong sabihin nito, kung anong maikagaganda. Halimbawa, ang isang security guard natin, may suggestion siya na ikagaganda naman. Tayo namang mga SO, sabihin natin na, ayos yung sinabi mo guard ay kung mo SO tayo, at sa tingin mo naman ay tama, na ikagaganda ng buong samahan natin dito at sa ating duty, why not? Kung ikagaganda. Kaysa yung ipilit natin ng isang bagay na kung sa tingin mo ay ikakapahamak ng ating mga kasama. Ang ibig sabihin, kung may idea siya, so be it. Kung ikagaganda, approve. Nasaan na naman yan? Kagaya sa supervisory course, nariyan yan. Kung anong ikagaganda, share ng ating mga kasama na ikagaganda ng ating duty, samahan, di ba? Why not? Di ba? Tanggapin natin, di ba? Ayos. Okay. Tapos ang pang-sampu na tayo, pang-sampu na. Ayan, ito, pang-sampu. Be alert. Ayan na, yan. Be alert to give service. Yan. Ang ibig kong sabihin dito, be alert to give service. Ang ibig sabihin dito, sa paggawa ng magandang serbisyo, isa sa mandato ng mga gwardiya yan. Sino ba namang hindi gusto magbigay ng magandang performance sa duty, di ba? Lahat tayo naman mga gwardiya, lahat tayo ng mga gwardiya sa buong Pilipinas, iyan ang ating mandato, makapagbigay ng magandang serbisyo. Kasi the more na magbigay ka ng magandang serbisyo, the more na ma-appreciate ng ating mga clients, the more ma-appreciate ng ating mga agency. So may mga agency dyan na nagbibigay ng tamang rewards sa mga gwardiya na nakagawa ng maganda. 'Di ba? 'Di ba? Kasi may kasabihan kasi tayo, mas maganda na ikaw na yung nakakatulong kasi ikaw yung tulungan. Pero sa ngayon, dahil tapos natin ang 10 commandments ng customer service, mas maganda na yung maging miyembro tayo ng PCPAG. Maging miyembro tayo ng PCPAG, 'di ba? May passbook ako. Ang ibig sabihin niyan, in case na sa kagipitan, makakapag-loan po ako rito ng kahit kaunti lang. 'Di ba? Kung miyembro ka nito, pwede ka makapag-loan ng salary loan, emergency loan, motorcycle, computer loan, yun. Ayan na, sana naintindihan natin mga kagwardya sa buong Pilipinas ang aking naging topic, mga simpleng 10 commandments ng customer service. At sana po, yung nag-request na mag-discuss ako ng customer service, na nag-request na isa sa mga subscriber ko, sana mapanood niya. Kung may mga idea kayo dyan, welcome naman, welcome. Kagaya na nga sinabi ko, welcome ako sa ibang mga idea. Baka mamaya may maganda pa kayong mga topics sa customer service. Hinihikayat ko kayo na pagtulungan natin to. Na pwede naman kayo mag-discuss din ng mga ibang mga version. So kasi sa akin, baka mamaya yan, hindi angkop ang aking topic, pero welcome yung iba. Malay mo, gumawa din kayo ng YouTube channel nyo, pagtulungan natin kasi ang isa din lang naman sa mandato ko rin, yung makapagbigay ng simpleng tulong o impormasyon sa ating mga kagwardya. Kasi itong mga kagwardya ko mga idol ko rin talaga itong mga gwardya Lalong-lalo na yan mga kagwardya. Ano lang, kapit lang, matatapos din itong pandemic. Kapit lang. Basta sa ngayon, mag-focus tayo sa yung ating kalusugan, ang ating pamilya, mahalin natin yan. At balang araw, kagaya ng sinasabi ko po, ang PCPAG kasi po ay simple lang, atin to, panalo tayo. Ito po si Manong Guard Ogie na nagsasabing, kaya ko pala sinabi ng Manong Guard Ogie, kasi pag sinabi mo kasi Manong Guard, marami kasing Manong Guard, lahat yan ang nickname ko kasi is Ogie, kaya nilagyan ko doon. Pag sinabing Manong Guard Ogie, ako yon. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe sa akin, maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-ingat kayo, lalo na yung mga nagmumotor na gwardiya, mag-ingat sa pag-uwi, mag-helmet.
Dahan-dahan lang. Sa motorcycle lane lang tayo dumaan. Nagda-drive po ako pero marami ako nakikitang mga tao na nasa fast lane dumadaan ay meron na nga silang motorcycle lane. Mag-ingat tayo, ang buhay natin iisa lang. Mahalin natin ang ating buhay, baka madisgrasya tayo, ha? Mag-ingat kayo, keep safe lagi mga gwardiya, lalo yung nagmumotor. Ingat tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ito si Manong Guard Ogi. Mabuhay ang mga gwardiya sa buong Pilipinas.